Hey guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Ayan. Musta po ang lahat? Dalawang araw po wala tayo sa channel natin dahil nabibisi po tayo. Saka ayan, mag-aalas 6 pa lang kumakain na po yung mga bata dahil kinakailangan na maaga po silang punta ng school ngayon dahil opening po ng Nutrition Month. So, bali may parade po sila 7:30. Kaya maaga pa silang ginising at kumain dahil dapat nasa school na sila sa mga alas 7 na oras. Yan si Pinsoy. Good morning guys. Musta muspo. Nabibisi po tayo dahil sa kaasikaso sa kanila. Hindi po tayo makapag-focus po na mag-vlog dahil busy talaga. Naiilang po tayo na sinasabay yung vlog natin tapos inasikaso natin sila. Hindi po tayo nakakapag-focus. Tapos ayan, nakahanda na po yung gulay na dadalhin ni Criseline at saka ni Pinsoy, talong at saka okra. Kasi Nutrition Month, kinakailangan puro gulay. Bisayang gulay po yung kakainin nila ngayon. Tapos ito po yung crown nila. Ito po kay Criseline. Criseline po yan. Yan. Ginaganyan yan. Tapos yung kay Sia, asa na yun sa'yo, Sia? Maya na lang. Tapos yung kay Pinsoy, nasa school kasi nag-ano lang po sila, nag-ambag-ambag ng tag 20. Ito si Papa Beats po yung nagawa. Pero galing po to sa eskwelahan nila, binigyan lang ng print. Tapos kami na po yung nagawa ng crown. Yan. Nagkakape na po tayo kasi nakanda na po yung kanin ni Criseline. Pinapadala po sila ng baso, plastic na para po lalagyan ng gulay. Pati si Sia magdadala po na tupperware na lalagyan ng gulay dahil nakaano po sila, magugulay din ng Bisaya kaya pinapagdala sila ng kahit anong gulay na pwede pong madala. Sila Pinsoy naman is talong, champurado. Magchachampurado po sila. Nag-ambag-ambag sila ng tag 6 pesos. Yung naibigay naman natin is 10. Kasi marami naman po sila. Meron naman po nag-donate ng bigas na chachampuraduhin. May parid nila ngayong 7:30. Magkakanda-ugaga na naman po tayo. So, ayan guys, papunta pa lang tayo ng eskwelahan. Pero kanina pa yung mga bata nauna doon. Tayo po yung nahuli. Siyempre naglinis pa tayo ng bahay. Siguro baka lumabas na sila sa pagparid. Sa lubong na lang po tayo. Let's go guys! Galing na po kami ng eskwelahan. Tapos na po yung parade. Binigyan ko na lang po ng pag-snack yung mga bata. Pero magluluto po sila ngayon. Feeding. Lumabas po tayo ng campus dahil pupunta po kami ni Papa Beats ngayon ng Damulog dahil may libreng check-up po. Sana dapat kasama si Sansan kaso lang may pasok at pumasok po siya. Nilista po sila sa libreng check-up. Kaso lang si Sansan talaga may pasok, sayang. Medyo inuubo-ubo siya. Dapat pa-check up ko din. So hindi na lang. Paggasolina muna kami ni Papa Beats. Hindi naman tayo makapag-video dun sa school dahil maingay yung banda. Baka din po tayo makapiright. Pero nabidyohan ko sila sa pagparid. Ipapasa ko lang po kay Mama Walin at saka kay Ate Sixi para naman po nila matingnan kung ano po yung ganap ng mga kilos nila. Napicturan ko din, ipapasa ko sa kanila.
para pangpapawi ng pagod. Inspirasyon nila sa mga kilos. Naman si Christian na magtitingin-tingin, nagpaalam muna tayo. Nagpakita muna tayo doon sa mga bata. Napagod tayo sa kapapaspas ng mga tanim sa bahay. Tinapos ko muna bago po ako umalis. Nandito na po kami. Yan. Barangay Damulog. Yan, marami na palang tao. Diyan sila i-x-ray. Libreng x-ray. Pumipila na si Papa Beats. Sayang, hindi nasama si Sansan, pero pwedeng bumalik pa kasi huldi daw ito. Papadami na po yung tao. Mabuti na lang na medyo na maaga po kami ni Papa Beats, pero si Papa Beats is nandoon pa sa unahan. Ayan, yung tapos na po magpa-registered. Dito yung registered. Tapos pupunta pa doon. Yan, pag nabigyan na sila ng papel na ganyan na dala nila, so tatawagin sila 3, tapos papasok sila sa sasakyan na yan. Siguro diretso basa po sa resulta at bibigyan na sila ng gamot. Marami pong senior citizen. Bibigyan ng gamot sila kung may problema yung resulta ng x-ray nila. Hindi pa pala makukuha ang result ng x-ray nila. So, binibigyan lang po sila ng papel. Malalaman po natin mamaya pag matapos na si Papa Beats. Matapos na si Papa Beats ma-x-ray. Kasi meron pong umuwi na, wala silang dalang gamot. Nadidinig ko kay tatay dito, nakatabi ko muna na hindi pa daw may bibigay yung resulta. So siguro baka yung mga BHW yung magdadala. Tulad nito, naka medical team sila, siguro yung magdadala ng mga resulta kada purok. Kasi sa sugod naman po to na area. Medyo malayo pa si Papa Beats, nandun pa sa gitna. Yung oras natin is, tingnan natin yung oras. Oras po alas 10:25. Alas 11:30 na yan. Andyan na po si Papa Beats sa harapan. Alas 11 na. Nandito pa rin po kami. Turno na nila Papa Beats. Ayan, sasakay na sila sa sasakyan. Alas 12. Akin para alas 12 na po yung oras. Tagal sila Papa Beats. Alas 12 na nanghalian na po yung mga medical team. Hindi pa tapos sila Papa Beats.
Tanghalian na po sila. Mamanhid na po yung puwit natin sa kauupo, guys. Yan na. Dapat sana siya lang po magpupunta dito. Ayaw naman po magpunta dito. Siya lang mag-isa. So, para hindi masayang, sinamahan na lang natin. Timing naman po yung nag-entertain kay Papa Beach, yung nurse niya. Yan. Yan po yung nurse ni Papa Beach. Siya po yung nag-entertain. Yan, tawang-tawa si Papa Beach kasi tinatanong daw po siya kung ano yung iniinom niya para sa high blood. Sabi ko, losartan. Spartan yung nasabi. Tinawanan siya dahil sabi niya Spartan. Matibay yun. Chinilas na Spartan. Oh, anong sabi ni Ma'am Rachel? Si Ma'am Rachel nag-ano sa'yo? Nag-entertain, nagulat. Sinabing, oh, nandito ka. Anong sabi? Magpakonsulta lang ako. Halimbawa sa center o samba. At ito na papel. Pag sinabi enroll ka na, hindi mo na-enroll na. Na ano, na-enroll? Oo. Enroll? Oo. Na ano si Papa Beach, na ilang si Papa Beach magsalita sa ano niya? Sa ipin niya. Yung original postizo. Oh my gosh. Ha? Uwi na kami. Dahil pag alauna, a-attend naman tayo ng General Assembly meeting sa CIS. Pero diretso na po to, guys. Oh my gosh. Ba't walang gamot? Anong sabi daw? Spartan na lang ako. Pinapagpatuloy na lang daw yung Spartan. Hindi kasi sa ano, sa July 22 may medical check up na po doon sa barangay po namin. Malapit lang doon na talaga sa Patag. So bali yun po yung ibibigay na papel para makita na naka-enroll na po siya sa chest x-ray. So iinom lang muna siya ng Spartan. Nandito na po kami sa bahay, guys. Kain muna kami. Yung ulam namin yan, nilagang okra, tsaka sobra namin kagabi na paksiw, adobong paksiw, tulingan. Kain muna kami with sausawan tuyo. Kain muna dahil pupunta pa tayo ng eskwelahan. 12:30. Okra. Sige, ma'am, dyan na, mag-updi ka. Ano tapdi? Ano tapdi? Alas dos na talas dos kagahon. O ano? Yan, alas 2. Kuto ba anong oras? Nagdap. Sabi. Duty niya alas 10. Ano nang oras ngayon? Hapdi daw lang siya, hapdi. Pre, ikaw na ni Crislin?
Ginutan. Bisaya. Hello, pala? Alis na naman po tayo. Mamaya na po yung labahan ko. Ayan, kasabay namin si Ronald. Hanggang eskina lang po siya. Dahil duty na po siya sa isang karinderya. Ship po siya, ship. Gusto kong maghiga. Hindi makahiga. Hi, madam! Ganiha pa rin. Tas, nagpa-check up damulog, libreng x-ray. Karon assembly meeting na sad. Sunod ni madam, principal na ko. Diri na lang sa ko mag-enroll si Dadan. Oh my gosh. Pakyaw po natin yung araw ngayon, pakyaw. Puno na po yung gym. Ayan. Wala na tayong mauupuan. Puno. Na tayo guys. Hindi ko na hinintay na matapos po yung meeting dahil parang nalulubat na po ako. Gusto ko na pong mag-relax muna. Na tayo bago maglaba. Ang mga labahan, maniruka. So, ayan guys, katatapos lang natin maglaba. Masakit yung likod natin. Tapos ayan, meron tayo pang tupiin. Tapos meron pang kukunin. Nandun nakahanger pa. Balak ko sanang magpunta ngayong hapon doon sa Compostela. Pero iniisip ko, dadating kami doon gabi na. May kasama ako si Papa Bits. At saka si Pinsoy sana isasama namin relax doon. Kaso lang paggabi na guys, hapon na kasi umalis kanina sila Christian galing sa pagdating namin kanina, paalis sila papuntang bukid. Tapos yun, hindi tayo nagpahinga, binirahan natin ng laba. So ayan, katatapos lang po natin. Tas basa po tayo. Ayan, basa po yung natin, damit. Pahangin lang. Pinandar ko yung electric fan, pahangin muna. Isinandal ko yung likod ko dito sa bag ni Pinsoy. Relax muna tayo, parang iwan ko. Buong maghapon po tayong busy. Marami tayong napuntahan, marami po tayong natapos na mga dapat puntahan. So ayun, ang ending po guys is labahan. Ubos yung labahan natin ngayon, walang laman-laman yung laundry basket natin. Pero pagka kinabukasan, marami na naman yan. Tapos nakapaglinis na po tayo sa kusina. Tapos dumating na sila, sabi ko tapos na ako tapos na akong maglinis sa loob, walang kalat. Tapos sinunog ko na din po yung mga basura namin kasi yun nga, balak ko alis po kami punta kami ng Compostela, magdi-day off tayo. Tapos hindi tayo makalis-alis na tayo lang isa kasi si Papa Bits na naman pag hindi natin kasama. Ako lang naman dapat magpahinga kasi ako naman yung pagod hindi naman sila. Hindi naman nila kinakailangan na isama-sama pa natin kung saan tayo pupunta. Ewan ko na lang. Oh my gosh, basa yung damit natin, basa. Natatamad po akong magbihis kasi
labahan na naman. Kaya paanuhin na lang natin sa electric pan na matuyo po siya. Hindi ko na tinapos yung meeting kasi ganun pa rin naman yung pinag-usapan, yung homeroom PTE meeting, tapos General Assembly PTE meeting, ganun pa rin lang naman yung pinag-uusapan. So ang ano lang yun, para po maklaro yung mga ibang mga parents sa mga ano po yung nangyayari sa mga funds, sa mga pera po na kino-contribute kung saan po napupunta, pero kitang-kita naman po yun na meron pong napupunta kasi meron may naayos po pa na mga paaralan na hindi pa natatapos. Yun. Tas syempre hindi pareho yung ano ng mga parents natin. Nakatawa po ako kasi hanap po ako ng attendance, grade 1, grade 3, grade 4. So bali yung nauna ko mapirmahan yung grade 1 kasi nakita po ako ng chat kami sa GC na sinong nakakadala ng attendance. Pag sabi na nandito ko sa left side or sa right side nakaupo, sa dami namang tao hindi natin makita sila. So kilala naman nila ako. Sila na lang po yung nagpupunta sa akin. So ayan, nakapirma tayo sa attendance ni Don kay si at saka si Creslin. Yung problema po yung kay Pinsoy. Nalilibot ko na po yung buong gym, hindi ko po nakikita kung sino po yung nakakahawak ng attendance. So napagod tayo sa iikot, tas saka tatayo, parang naninigas na yung binti natin na mula umaga umano tayo ng parinila na hindi naman tayo nakasama sa parin, si Christian yung sumama. So bali naghintay lang po ako sa gate, tas yun pinicturean ko sila, binidyohan ng kunti na yun nga sabi ko isinid ko doon sa mga mama nila. Ayun, tas tawang-tawa naman po yung mga mama nila, si Ate Sixi, si Mama Walin, na kahit malayo sila is nakita po yung mga activities ng mga bata. Kontento na po sila. Ayun. Tapos yun, picturean ko sila. Diretso nga kami doon sa sa libre chest x-ray na natapos naman po kami mga alas 12 na yun. Pag namin, pagdating dito sa bahay, kumain, nagugas, nagwalis kunti-kunti, tas alis na naman, tas yun na. Tas nandun na po ako, sabi ko mauupo muna ako dahil masakit na yung pa ako sa kaiikot sa gym. Medyo naupo po tayo na parang nahanginan tayo ng malaki naman yung ceiling fan ng gym. Parang nahanginan po tayo na nakaramdam po ako na parang inaantok tas nagulat na lang po ako, meron pong nagbibigay sa akin ng folder. Yun pala yung treasurera namin sa grade 3, yung attendance. So yun, nakapirma na tayo, timing naman na nagchat si Christian, sabi niya nandiyan ka pa daw kuno sa meeting ko. Sabi ko na andyan ko no, pinapapunta ko si Pinsoy ko, sige. Tas lumabas na lang po ako, tas ayun, nakita ko si Pinsoy, tas tinanong ko kung si Papa Bits nandyan na sa labas. Sabi niya hindi pa niya alam dahil hindi siya lumabas. So yun, tiningnan namin, nandun naman si Papa Bits sa labas na. So umuwi na lang ako kasi parang inaantok talaga ako. Pagdating ko naman dito, natingnan ko yung labahan ko na wala yung antok natin. So yun, nag-ipon na naman tayo ng tubig kasi wala na naman yun guys, wala na naman po kaming agas kasi 1 week na po na hindi umulan. Yung resulta po is balik na naman po kami pagtap kila Madam Rose. Sabi ko kay Papa Bits, tulungan mo ako, magpaagas ka doon. Yun lang, magpaagas lang. Tapos ako pa rin yung naghakot ng tubig papunta doon. Tapos yun, habang nakasalang tayo sa washing machine, yung mga basura namin, inipon ko.
Tapos sinunog ko. Lahat-lahat sinunog ko. Kung pwede lang. Pati bahay sunugin. Joke lang. Oh my gosh. Sinabay-sabay natin po guys yung yung trabaho natin. Bukas weekend, Sabado. Yun nga. Sabi ko kay Papa Bits, bukas na lang siguro tayo magpunta doon sa Compostela kasi magugulat naman si Jane na magpunta lang tayo doon na wala po akong chat na magpupunta. Biyernes ngayon, baka busy pa, nandun pa sa sa eskwelahan, tapos dadating po kami doon sa Compostela, sarado pa. Maghihintay pa kami doon kay Jing. Okay lang kung doon pa sa boarding house siya kasi medyo malapit, nilalakad lang. So ngayon medyo malayo-layo, hindi pwedeng lakarin, pero uuwi naman yun pag sinabing nandun na kami. Uuwi naman yun kagad. So yan, parang na tayo na natamad na po tayong natamad na tayong na umalis kasi kung ako lang talaga. So, oh my gosh, basa talaga yung tingnan nyo, basa kasi dinudugtong ko na yung hose doon, hindi ko sinara doon para hindi na magpunta-punta. Goy, hindi po na shoot, kaya ayan na nalaytay dito yung tubig pupunta dito, yung basang-basa yung po yung dito lang banda sa katapusan ng damit natin dito, hindi dito wala naman. So yan, sabi ko hindi na lang po ako magbibihis kasi labahan naman yun, ako yung naglalaba, ako yung nagtitipid. Tapos nang matatapos na ako maglaban ng mga puti, parang naalala ko yung pangtaas ni Sansan, hindi ko nalabhan. Biyernes ngayon, so kahapon uniform naman, wala naman sa kwarto, siguro ko nandun sa sa bag niya. Pagdating nun, shoot na naman sa basket. Ayun, pinagsabihan ko yung nandun sa loob na tingnan nyo naglinis na po ako, walang kalat. Haplas muna tayo guys sa ginawa nating panghaplas kasi parang nanlalamig yung binti natin, yung paa nanlalamig. Yan. Marami po akong nagawa nito. At ayan, linagay natin sa may spray para po hindi po matatapon. Malamig po, malamig. Nakagawa tayo ng 3, yung isa ibinigay natin kay Papa Bits, tapos meron po tayong stock. Yan, malaki po yung natin stock, malaking alcohol. Yan po yung yung unang nakuha, maliit kasi pang grade 1, tingnan nyo dyan, tingnan nyo sa camera, medyo malaki siya pero maliit talaga. Yung kasya lang dito, yung imagine yung anak ni Madam Rose, kasya lang dito. Tapos pinalitan, kinuha ko kanina, sakto naman po yung sakto na sa kanya. Ang diferensya maiksi kay kay Pinsoy, iwan ko. Tingnan lang natin po sa sa Lunes pag mag-uniform na si Pinsoy.
Parang, parang nakakaano naman yung nagtahi. Parang, ano ba sa Tagalog yung, parang hindi na, umulit, binap, ano bang ibig sabihin ng, parang ayoko na magpatahi ulit sa kanya. Siya naman yung nagtatahi sa mga uniform ni nila Sia at Creslin. Ngayon naman yung kay Creslin na nakuha ko na, tas inano ko, isinukat po sa dati niyang tahi at sa ngayong bago, medyo maiksi din yung sa ngayon na tahi niya, na yung grade 3 si Creslin pa lang, yung tahi niya sa uniform is mahaba. Tas ngayon, grade 4 na si Creslin, parang syempre lumaki na si Creslin, saktong-sakto lang. Tapos ngayon, yung bago, parang maiksi. Hindi ko pa naisukat. Parang, ewan ko. Hindi kasi hindi tinatahi ng mabuti or sinusukat ng maayos, kasi sa ano lang sila sinusukatan sa eskwelahan. Pinupuntahan sila doon para sukatan ng mananahi. Ang kaso lang, siyempre marami, parang nagkakapalit-palit yata yung yung mga damit, yung mga sizes, nagkakalito-lito sila. Na ngayon, iwan ko lang, itratry natin pag, kasi linabhan ko kanina, itratry ko lang kung, kasi sa tingin ko parang kasya kay Sia. Titingnan ko lang. Tapos i-chat ko na naman na ganito. Kasi tingnan nyo naman sinukat ko yung yung dati niyang uniform. Asan na ba yun? Isinind ko sa mami niya. Tawang-tawa naman yung mami niya. Aray. Saan ba yun? Tingnan. Yan, tingnan nyo naman guys. Yung haba, tapos sa tiyan. Sabi nga ni Pinsoy, pag umupo daw siya, masakit yung tiyan niya. Tapos yung isa. Yan. Ganyan po lang kalaki. Yung pants. Oh. Maliit sa kanya talaga. Tapos yung blouse, parang sakto naman yung blouse. Ayan. Yung blouse niya. Sakto lang. Ang problema talaga, yung niya. Yung ito. Yung pambaba niya, pambaba. Maliit talaga, maliit. Yan lang ang problema. Maraming langgam. Dahil sa ilaw. Ngayon, wala pa kaming ulam. Hinihintay pa nila ako. May ulam po kami dyan sa ref, mga processed foods. Tapos naman po kami ng mga isda. Tapos, yun, kanina po kami, nag-okra. Tapos ngayon, na naman, ayun, umalis si Christian. Ewan ko kung bibili ng ulam or ano. Si Ronald, mamaya pa naman yun niya, labas. Mga alas 9 daw.
po tayo naka utang ng isda kanina dahil wala tayo. Wala tayo dito sa bahay, hindi tayo na permi. Kasi nga yun, mayroon po tayong mga appointment. Nagpunta siguro yung sukian namin, yung utangan. Nagpunta siguro kanina dito. So wala kami. So ngayon wala kaming isda. Katapos kong magtupi, yung ilaw, papatayin ko yan kasi maraming yung bao-bao. Yung maliliit na bao-bao, tas masama yung amoy. Masama yung amoy. Yung last portion natin na higa na lang tayo pagkatapos natin nito. Tutulog na tayo. Ano natin kasi lahat na lang na problema. Tapos kung bibili sila ngayon ng ulam, ako naman yung magluluto kasi wala dito si Ronald. Si Ronald naman yung nagluluto ng ulam namin dito. Ayaw naman ni Christian magluto kasi baka daw hindi kami kumain. Yun ang inaano niya. Marunong naman siyang magluto, naiiya lang. Kasi baka daw kami hindi kumain. Dahil minsan, nagluto na siya, hindi nakain talaga. Marami pa naman yung toyo. Nag-adobo siya. Basta yung inadobo niyang atay ng manok siguro yun. Umabot ng 1 week. Ang isang linggo, hindi pa napapanis. Yun yung inaano niya, na iilang siyang magluto. Kaya ako yung pinaluluto pag bumibili ng ulam. Okay lang kung nandito si Ronald. Kasi siya yung nagluluto. Pag si Ronald naman yung nagluluto, kargado ng ng ingredients. Magastos sa ingredients. Kasi sinasabi niya, hindi yan sasarap kung hindi dadamihan. Maraming bawang, maraming luya. Ugoy! Huwag masyadong gumamit ng luya, bawang, sibuyas, kasi ang mahal. Sakto na yung mga 5 butil ng bawang, kalahati ng sibuyas pag malaki, ibubuo kung maliit, tapos yung
luya din. Magtipid-tipid. Kasi pag nawawalan, yun, nga. Yung magic sarap ko, kami lang nakakaubos dito. Wala na. Yung suka, toyo. Agoy, Ginoo. So, ayan guys, for today's video, naglalabas lang po ako ng hindi sama ng loob. Parang nagkikwento lang po ako sa inyo. Para naman po lumuwag-luwag yung isipan natin kasi tulad yan. Matatapos natin magtrabaho. Papasok tayo dito sa natin sa lungga. Tapos wala na, mahihiga. Yung ginagawa ko, magpupupo. O ngayon, magla-live ako ng pupo kasi hindi pa ako nakapag-live dahil umalis po tayo. Tapos ayan, yung bao-bao. Nandito na sa natin, sa buhok. Naglalayas tayo kanina, hindi pa ako nakapag-live, hindi pa ako tapos ng tasking ng pupo natin. Tapos hindi pa rin po ako tapos sa papikit ko. So pagkatapos nito, tatapusin ko na sila. So yan guys, bye-bye muna. Thank you for watching po. Pasensya na po. Baka sabihin naman po na nagreklamo. Hindi naman po, nagkikwento lang naman po ako, nagpapaliwanag lang po ako sa inyo. Para naman po lumuwag din po yung kalooban ko at lumuwag din yung isipan ko na parang naipapalabas ko. Ganun lang po. Walang personalan. Thank you po. Thank you po sa panunod nyo palagi. Shout out po sa inyong lahat. God bless po sa lahat. Bye bye.